Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Biyernes, May 9, 2025. Manayanaya ang palibot naton ang panahon sa palibot kag syudad sang probinsya sang Iloilo. Makita ang silak ni Haring adlaw subong iyang aga sa pila ka mga kabanwahan na naton, pero kon hapon gani aton maeksperiensyahan ang maulanon naman nga tiyempo. Kumusta ang inyo nga adlaw? Kumusta ang inyo sini nga bugtaw? Wow, pila na lang katulog eleksyon na sa Lunes. Sughan ko sa Ready na bala ka mo? hindi mapungga. May napilian na bala ka mo nga Sa putuhon sa adlaw sang eleksyon. lapit sa imo. Ang aton nga katapos ang kapulisan, ang aton nga mga militar nagpatigayon na sang deployment sa pila ka mga areas nga identified naton nga magadagsaon sang tao sa adlaw sang eleksyon. Yeah. Sa aton nga mga voting centers, ang aton nga mga kapulisan niya ti sa nagligad nga mga inadlaw pagin padala sa ila sinitag sa ka mga areas Kung mga walay. agod di pa siguro ang matawhay kag maninog naton nga eleksyon. So far na wala pa man gid sa mga any political o kun election related incident nga na-report sa aton siniya nga mga otoridad. Pay. Sa dalagko nga mga kinagamo kung may ara iya sang mga dalagko balita pero may kadadlaw mga vehicular accident san imong diin lang subong iya galuntad gid. Ang imong nga supa. Along gid sa aton sini mga kauturan kahapon may isa ka di pasahero nga jeep dira sa Banwa sang Leon ang natumba. Mayo lang gani daw wala man sang reported nga casualty pero may mga napilasan gid ng mga pasahero. Halos daw everyday may ara sing mga vehicular accident nga nagaluntad. Basta wala lang isang away. Pangabuhita, matawhay. Hingagaw sa aton sinipila ka mga kauturan nga nagapangampanya mga kandidato naton gamitan yung nabilin ng mga inadlaw sa pag-haylo sa aton nga mga pumuluyo. Nga kamo gid ang ibutang sa pwesto, ipaathag nyo sa ila inyong nga mga plataporma. Sa aton sini nga mga butante, ano gid kamo, wais gid kamo, binago nyo gid kung sino ang inyo siniya ibutang sa pwesto. Hindi kamo magpadala-dala sa dikta sang mga nagalibot dabla sa inyo. Dikta sang sobre nga ginapanagtag para nga baklon ang boto ninyo. Hindi gid. Nagakampanya gid ka ang Commission on Election nga likawan i-report ang any incident sang vote buying, picture nyo, tipon ka mo sang ebidensya,
Kag dapat willing gid kamo kung pangayuan kamo sworn statement akron to confirm nga mayara sing vote buying sa inyo sini nga palibot. Suno sa kumilected panindugan nyo gina kag hindi nga hearsay lang kita kundi pag hindi masubstantiate sang mga ebidensya o kung proof ang ina nga mga incident. Sa imo yung nga tunay. Dugay-dugay ko ako nato ng aton siniya nga koneksyon sa pag-asa mangusisa kita sang lakat sang aton siniya nga tiyempo. Ibaluon naton subong nga adlaw kung ano ang mangindalagan sa aton siniya nga panahon. Sa imo pang lakat matakup. Kung mayara balasang nagapasulod nga low pressure area kag anuman nga weather disturbance, hibaluon naton dugay-dugay sa pag-asa. Oh, inday. Ay. Kay gali na gumba. Wow. Yeah. Kay gali na gumba. Wow. Kay gali na gumba. Yari na sa aton sini nga linya ang aton sini nga pag-asa connection Sir Jeff Makiling nga gon maghatag sa aton sang pinakauli nga lakat sang panahon. Mayong aga Sir Jeff. Yes sir, mayong aga extra latest weather update sa subong nga adlaw. Friday, May 9, 2025. Easterlies ang gayon sa bilog kabungsod sa Pilipinas. Meanwhile, diri sa aton sa Western Visayas, kami ang nagagaling na kalangitan. Kaya madalas sa sikat yung mga pagulan pangitan sa panag-uot tuga sini isang Easterlies. Kaya tugtog ko sa langan sa tarasyon na pagkatan na silangan tugtog ba kami na silangan para takalat diri sa Western Visayas. Mahanay tugtog ko sa lanam doon para sa mga balod naton diri sa katagatan. Forecast temperature naton 27 degrees 33 degrees Celsius. Ang ating nga forecast ka maximum heat index sa subungan pag-iniara sa 42 degrees Celsius. Ang adlaw nga tudlak 5:24. Kaya yung aga magatulog diri siya 6:03 PM karon sa gabi. Kung nga dito sa update din sa Ililuta Fire Station, ako si Jeff Makita sa dapat. Sir Jeff, confirm na naton na-mention mo 42 degrees Celsius kita subong nga adlaw. Yes, sakto sir, amo na ating possible or rather ang forecast natin nga maximum heat index sa subong nga ay tarong ini. So expect gali sang mapaangin nga tiyempo subong yang adlaw. Anyway sir, may na-record na bala kitang bagyo subong nga 2025 nakasulod sa Philippine Area of Responsibility o kung wala pa? Sa subong sir, wala pa natin may na-record nga mga bagyo nga nagabuo sa diri sa sulod sa part natin sir. So gina-expect naman gyapon may ara na rather may ara lang kitang mga gina-monitor ng LBA pero sa subong wala na natin gina-monitor ng mga LBA sir. Madamong salamat Sir Jeff Makiling. Sir, maraming salamat gantaw sir. Dapat yan, Sir Jeff Makiling sa Pag-asa DOST. So far daw medyo back to mainit kita sa bunga Chimpuaw. 42 degrees Celsius ang mangin heat index subong yang adlaw. Pero tikisa nag-vary man na depende sa direksyon sang hangin. Pero so far tiamoy na ang forecast sa aton sini nga Pag-asa 42 degrees Celsius. Isa nang digad nga mga inadlaw doon maburubugnaw kang nagtupa ang pag-ulan-ulan sa aton siniyang palibot. Rason nga naka-experience kita sang kabugnaw sa aton siniyang tiyempo. At ihalong gid sa mga kauturan naton magdala sing mga proteksyon sa ikayong lawas, maginom sang madamo nga tubig. Kita naton may mga bulutuan pa nga nagapatigayon subong sang klase. Di kung mag 42 degrees Celsius kung dita magsala sa executive order ni Mayor Jerry Treñas, once nga mag 40 degrees Celsius, may option na dayon ang aton sini nga mga school authorities sa pagdeklara sang suspension of classes. Di kung 42 do automatic na mo. Hindi mapunggan. Pero kisa sa kasakuon sa aton sa mga kauturan, di daw wala nam lang Ay. Sa imo pang lakat. Sa piyak nga bahin, sa aton sini talalupang doon nga mga balita, kadto kita anay sa balita international. Nagligad pa ni nga hinulat sa aton sining mga kauturan kung sino ang mabulos kay Pope Francis. So finally, ang Vatican, ang simbahan Katolika, nakapili na sa ika-267 nga Santo Papa. Tatay. Igugma. Nagikan sa pungsod Estados Unidos, 69 anyos, nga si Cardinal Robert Francis Prevost. Inday. Siling man sang Di kundi tandaan nyo to sa nagdigan nga adlaw, duduwa na kadlaw ni nga proseso sa pagpili sa Santo Papa.
kagang ginabantayan gid ang chimney nga ara sa Vatican nga nagabugas ang aso no ining kon itom nga aso ang ginabugabot silingon nga wala pa sang napilian nga Santo Papa pero finally kagabi nagputi na amo na ang isa sa mga palatandaan gid kag tradisyon nga ginabantayan ti finally si Cardinal Robert Francis ano ni pagpronounce na Prevost 69 anyos from USA amo ang magapungko bilang ika-267 Agini siya ang pagtawgon nga si Pope Leo the 14th. Si Pope Leo from Pope Francis. Kanto na kita kay Pope Leo. After sang iya sining pagpili sa iya laban-laban may mga misa, may mga mensahe ang bag-o nga Santo Papa. Sa imo panglakat, matakugamudlat sa imo kaagay. So bantayan ang dugang ba sina nga mga development kay ti after sina kisa may mga live mass, may mga programa kag ti bala naton nga daw duwa sa aton sini Cardinal from the Philippines nagpakibahin man sa pagboto sa kung sino ang nangin Santo Papa no may mga de Cardinal Tagle nagparticipate sa nagligad lang sa sining conclave at finally natapos na ang pagpili o kunang proseso sang pagpili sang ika-267 nga Santo Papa sang Catholic Church. Sa imo pag-ay siguro ka Ano to? Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:45 sa aga. Bago kita magpadayon sa pila ka mga updates naton sa nagilapit nga eleksyon, kuwaon tanay ang report from JP Herbas. May mga delinquent nga mga employer wala nagasunod sa mando nga dapat bayaran nila ang mga remittances sang ilang nga mga empleyado tito ginserbihan sila sang order ginapa-explain sila sang SSS. Ibaloon ta sa balita ni JP Herbas. JP, good morning. Morning, Chen. Mas ginpabaskog pa sa Social Security System o kung SSS Visayas West 2 Division ang paglagas sini sa mga pasaway ng mga employers pinagiman sa ila sining raise against our run after contribution evaders kung raise operations. Sining karon lang Jen, naglapot sa 87 ka delinquent employers o kung mga employer nga wala nagabayad sa husto nga contribution sa ilang mga empleyado ang gina-isyuhan o kung ginserbihan sa written notices sa SSS. Sunod kay SSS Vice President for Visayas West 2 Division Angelo Blancaver, ang ila branch sa Iloilo Central, Molo, Rojas, Antique, Calibo ang nagserve sa sining written notices. Nagdangat kami dyan sa 4.63 million pesos nga gintingog nga balor sa kontribusyon ang wala ginremit sang sining 87 ka employer. Nibuluhan dyan sa dalong sang layi o sa Republic Act 1199 ginamanduan ng employer kaya ipasakaw sa SSS ang karanilang empleyado sa sulod sa 30 kadlaw umalin sa ila actual employment date kag i-remit ang ila nga kaigo nga monthly contribution. Ang mapaslawan sa pagsunod sa sining obligasyon mahimo dyan nga magpangatubang sa multa nga 5,000 tugtog 20,000 pesos kag pagkapreso sa adong tugtog 12 ka tuig. Sa interview naton kay Mr. Amel Henova, kung iba nga mga employer wala nagapayad sa rebate, may mas lala pagid dyan kay may ara pagid employer nga wala gid yan nagpa-member sa ila sining mga empleyado sa SSS. Kumbaga halin sa puno wala gid ya sang contribution nga may ginremit sa ila sining opisina. So kay Blanco Verde ginhatagan sa 15 kadlaw ang mga delinquent employer nga mag-settle sa ilang obligasyon kag pila sa ila naghatag na sa ila inisyal nga pagbayad nga nagresulta naman sang pagkakolekta sa kapin 600,000 pesos nga contribution kag penalidad. Chen? Maraming salamat, Jape, sa imo sining balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang masling na naton sa mga delinquent ng mga employers ni halan nyo, sigihan nyo pagida kay ang aton nga COMELEC nagalibot agod sikyaron ang mga remittances ninyo hindi nyo na paghulata pa nga mamultahan sang dako kag mahimo nga pasiranhan pang imo sining negosyo o nang imo sining
establishmento. Ayon ni kinasampulan tiyamakon mo 4.6 million pesos nga kontribusyon. Ang kaluluoy bala sini, ang mga employer nga ti abi nila Si Tuto Gatulo. may remittance ang ila sini nga SSS kay ti dako na nga bagay sa tiyon sang emerhensya mapuslan mo ang imo nga remittance da sa SSS, makapatigayon ka sang loan kung hospital ikaw sa mga babayi naton nga mga kauturan kag empleyado. Kung magbata ikaw, nagabusong ikaw, makato ka sa ospital, kinahanglan. Ang SSS kay maka-avail ikaw sang mga diskwento sa imo sini nga pagbata, kag madamo pa nga mga benepisyo. Ti karon, matingala kaya abi mo pila na katuig imo nga obra? 3 katuig na bi? 5 katuig? Or bisang mo da 2 katuig, ang importante nga may remittance ka sa SSS mo para nga maka-avail ka sa mga benefits dira. Pag pila ka ligad ka tuig, abi mo yung sige-siging bayad. Pag abot sa tinion nga kinahanglan mo na ang serbisyo, chikon sang teller bing imo remittance, damo gali sang wala mabayaran. Ang masakit na ba sibla kung 3 na katuig ya trabaho sang empleyado. Ang remittance ay isa lang ka bulan. O ti kaluluoy gid pag abot ya sa emerhensya ikaw imong empleyado ang makaluluoy, tiyamakon mo na sa sina nga mga employer, dapat gid man nga reviewon, dapat i-intensify ang pag-usisa sa ila. Ordinaryo gani subong nga timbang sa sulod sang panimalay ginakuhaan sang SSS, ginapakuha sang padara nga mga benepisyo. Bisan lustot lang ang balay. May mga option ina nga ti ihatag mo gid ina sa empleyado kung sila man da maproseso sang ila sini nga mga remittance, no? Ara gid na part na sang compliance sa aton nga mga employer. Kung mamusa. Yang pila ni kabilog sa Visayas di, sa Iloilo, 87 ka employer, may nakolek na nga 600,000 pesos. Sa imo pang lakat. Iti ka dali man sila guro na balaan nila nga nadakpan sila nga wala nagarimit. Por sila na. Sige-sigihan nyo pagida sa taga SSS da, libutan nyo da, chika nyo ang mga pag-ibig remittances, SSS kag iban pa nga dapat i-comply na sa aton sini nga mga employer. Makaluluoy man ang mga mga empleyado, mga autodaton, mga minimum wage earner naton nagatrabaho adlaw-adlaw. Tapos wala sang remittance ang ila sini iya nga SSS. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:51 sa aga. Ang aton galing ang mga ACM nga kuanang agin undergo sa final testing and sealing na dala na sa warehouse sang COMELEC, designated warehouses ng Commission on Election. Hindi na matandog da kay ginabantayan na subong sang PNP kag mayara na sang CCTV camera na silyuhan ina. Sa imo na. Buot silingon nga na-address ang tanan nga mga concern kay hindi na pagsilyuhan kung may problema. So, ready na ang mga ACMs na diri sa syudad sa Iloilo. 417 ka ACMs gamiton sa nagailapit nga eleksyon. Ang imo nga su. Ka-witness kita sang final testing and sealing kag so far daw wala man borelyaso, do smooth man. As long as sundon mo ang mga patakaran, wala gid problema. Ang mga balota ang mga ballots ninyo, hindi nyo gid pagkumus-kumuson, hindi nyo pagpungko-pungkuan o kung piod-piudon suno sa taga-COMELEC sa aton katapos ang electoral board. Kay base nga magupi, magisi, mabasa, maano na lang da, no? Magtilikod ang iyang ang forms ang mga papel nga na sensitive sa aton sini nga ACM. Ag kung magisi gani na kay may serial number na, hindi na pwede nga mangita kung mangayo ka pa. Isa masiling ka mamay nabasa ang akon nga natuluan sang kape or nabasyahan sang tubig. Pwede ka pangayo isa pa. Gina-remind ka mo sa COMELEC nga isa lang na kung ang imo nga balota mabasa, maguba, madamage, base masiling naton ti kanugon sang imo nga boto, hindi mo gid ma-exercise ang imo pagboto. Tunay. Ano yan sang COMELEC ta halungan gid sa mga magaboto naman, make sure nga hindi ka mo mag-overvote. Kung pila ka bilog ang kinahanglan nga kandidato, halimbawa sa SB members, isa ka banwa, 8. O ti karon kung bilugan mo da ang siyam
naglapaw ka o pila imo yagin bilugan kina na mislok mo, di ma-invalid imbis nga mabuto pa to sa isa ka kandidato. Tanan wala na to sang ma-count nga boto. Mga kasubong sina nga mga reminders, final reminders ng Commission on Election dapat nga sundo naton. Kag sa mga nagatuyo bla nga halimbawa na akig ka, gingisi mo ang balota. Naakig ka ginpalagyo mo ang balota or any election paraphernalia nga ginakinahanglan sa eleksyon ang plano mo da mang sabotahe kay mo or mag-create sang problema sa mga presinto ground din nga pwede gid ikaw dakpon kag pailan sang kaso o nagakose ikaw sang disturbance sa piniliay sa sulod sa presinto hindi gid pwede ha di gid kamo da magpangaway sa mga katapos ang electoral board. Mga kasubong sina nga mga senaryo sa aton nga mga botante. So sa Lunes, manami siguro pamahaw kaaga pa. Kung maayo may lista ka na daan sang butuhon mo para nga hindi ka nasagad kadugay ka pinaminsar. Kiti may iban pang gapila sa likod mo. Para nga ready na ang imo sini nga kaugalingon. Pag-abot mo kundi mang bilog ka na lang kusang imo nga butuhon. Kag para nga mangin matawhay, cooperate kita sa aton nga katapos ang electoral board kag support staff sa adlaw sang eleksyon. Pila na lang katulog? 3 na lang katulog. Biyernes, Sabado, Domingo, pagka Lunes, eleksyon na. Pinaka-importante nga aktibidad sa aton siniya nga mga botante. Kahigunan nyo na ni nga makadesisyon para sa inyong pamilya sa pagkilala sa mga kandidato, lideres nga nagakadapat sa ila sini nga katungdanan. Good luck sa aton sini nga mga kandidato nga nagahingagaw pangampanya. Hasta na lang ni sa buwas laban-laban ang kampanyahanay. Kag mayara pakit kita sa ginapatuman nga likurban amo pagina ang hindi mo malipata basi mag-inom-inom ka muda magburubaligya sang makahulubong nga ilinon bawal na sugod sa maabot yang Mayo 11 tubtub 12. Wala na kita tiyempo diri sa aton sinipagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako naging lamang inyong alagad kada agad Junel Maclay. Ayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Dugan ko sa imong nalipay. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.